Nandito na naman kaming muli para magbigay sa inyo ng mga panibagong dagdag kaalaman. Ito ang Supremo Infinity Liamado Tips. Magandang araw mga ka-Supremo! Ang 21-day game fowl conditioning program ang isa sa mga susi upang mailabas ang buong potensyal ng manok sa araw ng laban. Kaya excited akong malaman ang health tips ng ating Doc Kabalikat na si Doc Irene para sa episode natin ngayon sa Protektado Ka sa Supremo. Hi Doc Irene! Katulad ng nakaraan nating episode, kasama pa rin natin ang ating mga guests mula sa Wild Creek Game Farm at Totoy Agri at Poultry Supply. At syempre, meron silang nakahandang conditioning health tip questions. Doc Irene, kamusta ka naman this week? Okay naman ako, Rose. Marami ngayong mga game farm, no? Ang puspusan o agresibo sa kanilang conditioning para sa kanilang mga nalalapit na laban, no? Ginagawa nila ito para makamit yung pangarap nilang kampyon sa Rueda. And tamang-tama itong episode natin ngayon para sa kanila. I'm sure, Doc Irene, madami silang matutunang tips mula sa iyo. Kaya naman simulan na natin sa ating first guest mula sa Totoy Agri and Poultry Supply. Ito na si Mr. Justin Liban. Magandang araw at magandang buhay. Ako nga pala si Justin ng Totoy Agri and Poultry Supply. Doc, ito na experience ko lang nung last year, abot ang labang ko, nagkukondisyon ako. Pero yung mga stag na iginagayak ko, suddenly, pag na-stress sila, nagkakasakit sila. Ngayon, meron nagsabi sa akin na i-bacterial flushing ko daw. Pero, hindi detalyado yung pagkakabanggit niya. Basta sabi lang niya, i-bacterial flushing ko. Ngayon, ang tanong ko, Dok, paano nga ba ang bacterial flushing at ilang araw dapat tong ibigay during conditioning? Okay. So, yung araw ng bacterial flushing, ang antibiotic kasi, sir, talaga, minimum of 3 days siya dapat. Kaya minimum of 3 days natin siya para maiwasan yung, narinig mo na ba, sir, yung resistance? Yung hindi na tumatalab yung gamot sa sakit. So, pag sinorkat natin yung 3 days na yon, doon na nagsisimula yung resistance ng mga antibiotic. Kaya yung question mo, ano yung tama sa antibiotic flushing, yun, yung 3 days. So, dapat minimum of 3 days, binibigay mo yung antibiotic sa kanila. Ang common practice kasi dyan, isang tableta lang, di ba? Kung meron sana tayong tableta na good for 3 days siya sa katawan ng manok, or may mga injectable naman na good, long-acting, yung 3 days ba, siya tatalab sa manok. Mas maganda yon. Kung wala, dapat araw-araw, sinasama natin dun sa medication natin ng conditioning, yung antibiotic. No? Dapat minimum of 3 days. Maraming salamat, Doc Irene. Kasi yun yung naging struggle ko talaga last year. Yung kinukondisyon, bigla nagkakasakit. Dapat pala talaga binabacterial flushing ang ating alagang manok na ginagayak. Anong magandang maidudulot ng B-complex sa manok na panlaban? Yung B-complex kasi, lagi nating naririnig yan, di ba? Pag conditioning, talaga dapat nagbibigay tayo. Yung B-complex kasi, unang-una yung metabolism ng manok mo, nakakatulong siya sa panunaw. At saka yung appetite. Kasi, di ba, pag nasa conditioning ka ba sa Wild Creek, sir? Oo. So, ang gusto mo, yung pagkain, di ba, hindi nawawala yung gana niya. Tsaka yung panunaw. So, ang B-complex, nakakatulong siya doon. Tsaka yung kanyang pagkaalisto, kasi gusto mo, alerto siya, di ba? Yung mga ugat niya. So, may epekto din ng B-complex sa alertness, panunaw, at kondisyon nung inihahanda mong manok. So, ang meron sa Supremo tayo niyan, yung Robicomject. So, 0.5 lang ang tinuturok sa picho ng manok pag ikaw ay naghahanda. Mula naman sa Totoy Agri and Poultry Supply, ito na si Ms. Romina Lorenzo. Oy, Magandang babaeng buhay. nagkokondisyon. Nakakatawa Magandang naman. buhay, Doc Irene. Ito po, madalas ko naririnig kay Totoy dahil madalas yung sinasabi carbo loading. So, ano po ba ang, during conditioning stage, anong araw po ba dapat simulan ang carbo loading? Ang common practice kasi dyan, 3 days bago siya ilaban, ini-introduce mo na yung carbo loading. Ayun yung sagot doon. Kasi kaya siya carbo loading kasi yung carbohydrates naman para dun sa reservation ng energy niya, para dun sa actual fight. Tapos, second question, Doc, paano po ang proseso ng paghahanda ng patuka
during conditioning stage? During conditioning stage, may iba-iba tayong kasing proseso na ginagamit, no? Kung may iba-ibang nakasanayan. Pero si Supremo, ang kanyang produkto para sa conditioning na maaaring subukan ng ating mga nanonood. Kasi ito, subok na ni Wild Creek, subok na ninyo Sir B-Boy, no? Nandyan ang ating Infinity 23. No, yung conditioning pellet natin na yan, mataas yung protina niya. Red pellet na rin siya, 23% ang protein niya. Kasi ang mga nagko-condition, usually, naghahalo yan ng mga gatas, yung pang-moisture, mga yogurt. So, mas gusto nila yung maraming greens. So, tinaasan na natin yung protina ng ating conditioning pellet na 23 para yung gusto nila na mga greens at less yung pellet, makukuha nila. Kung ang target nila ay 16 to 18%, no? Malaking tulong yun kasi 23% ang protein niya. Isa pang katanungan mula sa ating guest. Last na to, Doc Irene, ang ating guest mula naman sa Wild Creek Game Farm. Ito na si Jobert Pios. Hi, sir. Hi, Jobert! Magandang umaga po sa Magandang ating umaga. lahat. Magandang umaga din po, Doc. Meron po akong tanong, Doc. Ano-ano po bang mga pamamaraan dapat gawin para makamit ang tamang moisture sa araw ng laban? Oo, sa araw ng laban kasi very critical na yan kasi wala ka na magagawa kapag sobrang yung basa na yung ipot niya, di ba? Oo, so ang kadalasan ginagawa dyan, dapat observant yung conditioning man natin. So kadalasang remedyo dyan, yung pellet. So pwede na lang gamitin yung Infinity 23 natin, yung Supremo Infinity 23, pang pitik. Every hour, kung sobrang basa na yung ipot niya, di ba ibababa, papaiputin, pag sobrang basa, pitikin ng Infinity 23. Doc, marami pong salamat sa iyong advice sa amin at dagdag na po kaalaman para sa aming magmamanok. Salamat din. Sana makatulong po sa inyo. Ayun, palakpakan naman natin ang ating mga sarili. So, ang dami nating natutunan tungkol sa conditioning. Maraming salamat, Doc Irene. At syempre, ano bang last tip mo sa ating mga kasupremo tungkol naman sa conditioning? So ulit, no, sinabi ko na to sa mga previous nating episode, Rose, na ang conditioning kasi, tinatrato mo yung kinukondition mo individually. Kasi iba-iba yung kanilang panunaw, iba-iba yung kanilang pangangailangan pagdating para makuha yung peak time niya, no? Kaya kung ikaw ay nagko-kondisyon, wag mo silang i-treat as a whole na pare-parehas. Itrato mo sila individually kasi iba-iba yung gusto nila at kung saan sila gagalaw ng maayos. Sang-ayon talaga ako kay Doc Irene, ito talaga ang isa sa mga critical period at dapat na tinututukan para manalo. Marami pa kaming inihanda sa inyo mga kasupremo sa mga susunod na episodes ng Supremo Infinity Liamado Tips. Ari din kayong sumali at magtanong sa social media accounts ng Supremo Infinity sa Facebook, YouTube at TikTok. Mayroon din tayong Samahang Kasupremo sa Facebook community. Kaya sali na para lagi kayong updated. Ako po ang inyong kaalyado at nakasubaybay sa lumalaking Samahang Supremo. Ang inyong paboritong host, Rose ko at your service. Kita-kits tayo sa susunod na linggo sa Supremo Infinity. Ilabas ang buong potensyal. This portion was brought to you by Supremo Infinity.